Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon, handa na ba kayong makinig sa aking diskusyon? Mahusay, pero bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng proteksyon at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang mapatawad namin sa mga nakasala sa amin. At naway mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng mga masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa makaulit, magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala ang inyong guro sa ika-4 na baitang Aralin Panlipunan. Bago ako magsimula sa aking diskusyon, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Jazel at pwede niyo ako ang tawagin na Binibining Jaz. Ngayon, dumako naman tayo kung sino ba ang lumiban sa klase ngayon. Sino nga ba? Mahusay dahil walang lumiban sa klase. Ngayon, dumako naman tayo sa ating alintuntunin sa silid-aralan. Handa na ba kayong makinig sa akin? Mahusay. So ipakilala ko sa inyo ang ating 5 alintuntunin sa silid-aralan. Makinig ng mabuti mga mag-aaral. Naintindihan ba? Mahusay. Unang alintuntunin sa silid-aralan ay magpakita ng respeto. Ikalawa, maging masipag at aktibo. Ikatlo, panatilihin ang kaayusan. Ika-4, sumusunod sa mga patakaran. At ang panghuli, maging magalang at tumulong sa iba. Itong ating alintuntunin sa silid-aralan ay dapat ninyong ilagay sa inyong mga isipan dahil ito ang ating tools para maiwasan ang gulo dito sa ating silid-aralan. Naintindihan ba? Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa ating energizer. Handa na bang lahat? Okay, mahusay. Ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating energizer. Give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Nasiyahan ba kayo sa ating energizer? Mahusay kung ganon. Magsiupo ang lahat para dumako naman tayo sa ating pagbabalik-aral. Mayroon lang akong isang tanong at dapat yung sagutan. Kung sino man sa inyo ang may alam, ipataas lang ang kanang kamay para sumagot. Naintindihan ba? Mahusay. So makinig ng mabuti. Ito ang aking tanong. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Ano nga ba? Okay? Bea, mahusay dahil nakinig kayo ng mabuti. Ngayon, dito naman tayo sa ating paganyak at mayroon tayong aktibidad na tinatawag na nasaan tayo. Handa na ba kayo? Handa na ba? Pag sinabi kong handa na ba,
sabihin nyo, aha, aha. Okay. Handa na ba? Handa na ba? Aha, aha. Aha, aha. Handa na, handa na. Okay. Basahin ko ang panuto at makinig kayo ng mabuti. At pagkatapos dito, mayroon akong ipakita ng mga larawan at mga katanungan. Pagkatapos, sagutin ninyo. Naintindihan ba? Mahusay. So ito ang ating panuto. Tingnang mabuti ang mga larawan na ipinakita at sagutin ang mga katanungan. So mayroon akong mga larawan. Una, ikalawa, at ikatlo. So ito ang aking mga katanungan. Nakita niyo na ba ang mga larawan? Okay, mahusay. Mayroon lang akong 3 tanong at pagkatapos dumako naman tayo sa maraming aktibidad. So ito ang mga tanong. Una, saan ka nakaupo sa silid-aralan? Saan nga ba? Okay, mahusay. Ikalawa, saan matatagpuan ang inyong paaralan? Saan nga ba matagpuan ang ating paaralan? Okay, mahusay. At ang panghuli, saan matatagpuan ang mundo? Saan nga ba matatagpuan ang mundo? Mayroon na ba kayong alam o ideya? Okay, wala pa. Kung alam natin kung saan ang ating silid-aralan, kung saan matagpuan ang ating barangay at paaralan, dapat din nating malaman kung saan matagpuan ang Pilipinas sa mundo. Naintindihan ba? Naintindihan ba? Mahusay kung ganun. Okay. Pagkatapos dito sa ating mga aktibidad, aking ipakilala o aking ipakita at aking i-discuss sa inyo kung saan nga ba matatagpuan ang Pilipinas sa mundo. Masaya akong nalaman na mayroon kayong mga ideya at nakasagot kayo sa aking mga katanungan. Ngayon dumako naman tayo sa another activity. Handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Mahusay. Ngayon, hatiin ko kayo sa 3 grupo. Unang grupo dito, ikalawang grupo at ikatlong grupo. So unang grupo, ang tawag sa inyong aktibidad ay hahanapin mo ako. At ikalawang grupo, ang tawag sa inyong aktibidad ay itama mo ako. At ang pangatlo ay saan sa mundo ang Pilipinas? Handa na ba ang lahat? Babasahin ko ang ating instruksyon pagkatapos makinig kayo ng mabuti at ibigay ko sa inyo ang inyong mga activity sheet. Handa na ba ang lahat? Mahusay. Unang grupo, ito ang inyong instruksyon o panuto. Gamitin ang blankong mapa ng Asya na ibinigay. Tutukuyin at lagyan ng label ang Pilipinas at mga karatig bansa nito gamit ang mga pangunahing direksyon: timog, hilaga, silangan at kanluran. At tutukuyin ang kinalalagyan ng Pilipinas sa rehiyon ng Asya. Nakinig ba ang unang grupo? Mahusay. Kung ganun. At ikalawang grupo, makinig kayo ng mabuti. Ito ang inyong panuto. Gamitin ang mga mapa ng mundo na ibinigay at kumuha ng maliit na papel at isulat ang mga pangalan ng mga kontinente: Asya, Afrika, Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Australia at Antarctica. Idikit ang mga label sa tamang lugar sa mapa ng mundo. Siguraduhin na tama ang pagkakalagay ng label. Naintindihan ba? Ikalawang grupo. Mahusay kung ganun. At ang panghuling grupo, ito naman ang inyong panuto. Tingnan ang mapa sa mundo. Obserbahan ang mga iba't ibang kontinente at karagatan. Isulat ang tamang sagot sa bawat bilang gamit ang Crayola. So magbigay ako ng isang mapa at Crayola at isang chart. Doon kayo sumagot sa aking ibinigay na chart. So handa na ba ang lahat? Handa na ba? Pag sinabi kong handa na ba? Handa na ba? Aha, 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 handa na, mahusay.
At ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang ating aktibidad. Naintindihan ba? Mahusay. Obserbahan yung mabuti ang inyong mga activity dahil pagkatapos nito mayroon akong mga katanungan. Mayroon akong 3 tanong para sa inyong obserbasyon sa inyong activity at kung ano ang inyong naintindihan at kung ano ang inyong ideya at marami pang iba. Naintindihan? Okay. At magsimula na ang lahat. Ito ay grupo na activity. Kaya magtulungan kayong lahat para tapusin ang inyong activity. Naintindihan ba? Magaling. Dahil okay, mahusay, natapos na ang lahat na activity. At masaya akong nakita kayo na nagtutulungan para tapusin ang inyong mga activity. At magsiupo ang lahat para sa ating mga katanungan. Handa na ba? Magaling. Okay, mayroon akong 3 katanungan at makinig kayo ng mabuti at ipataas lang ang inyong mga kamay kung sino ang may sagot. Unang tanong, bakit nga ba mahalagang malaman kung saan matatagpuan ang Pilipinas sa mapa? Bakit nga ba? Sino ang may ideya o opinyon kung bakit nga ba? Mahusay. Ikalawang tanong. Ano-ano ang iyong natutunan sa ating aktibidad? Ano nga ba ang inyong natutunan sa ating aktibidad? Sa inyong obserbasyon o sa inyong nakita sa aking ibinigay na chart at ibinigay na mapa, ano nga ba ang mga inyong natutunan? Okay, magaling. At panghuling tanong, mayroon na ba kayong ideya sa paksa na aking tatalakayin ngayon? Mayroon na ba? Mahusay. Alam kong mayroon na kayong ideya sa ating tatalakayin ngayon dahil sa inyong aktibidad, lahat ng iyon ay magbigay sa inyo ng alam o ideya sa ating diskusyon ngayong araw. Handa na ba ang lahat na makinig kung ano ang paksa sa ating tatalakayin ngayon? Handa na ba? Pag sinabi kong handa na ba? Handa na ba? Aha, aha. Aha, aha. Handa na, handa na. So, ang ating paksa ngayong araw ay ang kinalalagyan ng Asya at mundo sa mapa. At ngayon, ipakilala ko sa inyo kung ano ang ating layunin sa ating diskusyon at para ngayong araw. Handa na ba ang lahat na makinig? Okay, mahusay kung ganun. Makinig ang lahat dahil babasahin ko na ang ating layunin. So, unang layunin. Ito nga pala. Pagkatapos ng 45 na minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kinalagyan ng Pilipinas sa mapa ng Asya at mundo. Ikalawa, nailagay ng wasto ang mga mapa, pangalan ng mga kontinente sa tamang lokasyon gamit ang aktibidad na itama mo ako. At ang panghuli, na ipinakita ang kahalagahan ng pag-alam sa lokasyon ng Pilipinas bilang pagpapakita ng pagmamalaki at pagmamahal sa sariling bansa. So, iyan ang ating layunin. So, matatalakay natin ngayon kung saan ba makikita ang Asya sa mundo at kung saan makikita ang ating bansa sa mundo o sa mapa. Handa na ba ang lahat? Mahusay. So una, may 2 uri ng representasyon ang maaaring gamitin. So una ay ang mapa. Mahusay. Ang mapa ay isang patag o flat na representasyon ng paglalarawan ng anyo ng daigdig o iba pang mga lugar na
kakikitaan ng mga hangganan, sukat o dibisyon ng kalupaan o Philippine map. Sa aking ibinigay na picture, iyan ang larawan ng mapa o mapa ng ating bansa. So sino ba ang nakakita nito? Mahusay dahil nakita na kayo dahil sa ating activity. Diba? Mayroon akong ibinigay sa inyo na mapa. So kung mahusay. So dito naman tayo, ano ang ikalawang representasyon na gamitin? Ano nga ba? Okay, mahusay. Ang globo. Ang globo naman, ito ay bilog. So sa aking ipinakita, bilog. At nagrepresentar ng paglarawan ng anyo ng daigdig na kakikitaan din ng mga lokasyon nakita sa mapa at ituturing na ang globo ang replika ng planetang daigdig. So sa globo natin makikita lahat ng mga lugar, lahat ng mga bansa at lahat ng mga kontinente. Diyan natin makikita. So naintindihan ba? Sa susunod na mga araw, mayroon akong dadalhin na globo para mas malaman nyo, para mas maintindihan nyo. At kayo mismo ang makakita kung ano ang laman, kung ano ang mayroon sa globo. At kayo mismo ang makahawak. So, naintindihan ba? Nakinig ba ang lahat? Okay, dumako naman tayo sa susunod. Nalalaman nyo na ang dalawang uri ng representasyon na maaaring gamitin natin sa pagtuklas ng mga bansa at lalo na sa mga kontinente. Ngayon, dumako naman tayo sa rehiyon sa Asya. Makinig kayo ng mabuti. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa kontinente ng Asya. Ang pinakamalaking kontinente sa lahat. Kung pagmasdan ang mga mapa ng daigdig, ang Asya ay matatagpuan sa silangang Europa at hilagang silangang ng Afrika. Napapaligiran din ito ng tatlong malalaking karagatan. Una, ang Arctic Ocean sa hilaga. Ikalawa, Pacific Ocean sa silangan at Indian Ocean sa timog. Ang pagkakaroon ng Asya ng malawak na teritoryo ay naging dahilan sa paghati-hati nito sa 5 rehiyon upang mas madaling mapag-aralan at maunawaan ang mga katangian nito bilang isang kontinente. Ang mga rehiyon sa Asya ay ang Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya at Kanlurang Asya. Ang pagkakapangkat-pangkat ng mga bansa sa Asya ay bunga ng katangiang geographical, aspektong historical at cultural din. So sa aking larawan na ibinigay, ito ang halimbawa o ito ang larawan ng rehiyon sa Asya. Naintindihan ba? Mahusay. So lagi niyong tatandaan, ito ang larawan sa rehiyon sa Asya. Dito naman tayo sa ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Makinig ng mahusay. Ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Ano nga ang Pilipinas? Bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng 11 bansa o Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Pilipinas. So ano nga ba to? Ito? Mahusay. Ang klima sa rehiyong ito ay tropical sapagkat matatagpuan ito malapit sa Ecuador. Ang mainam na klima nito ay may panahon na tag-init at tag-ulan. So, lagi niyong tandaan, mayroon tayong dalawang klima. Ang tag-init at ang tag-ulan. Ito ay nagbibigay sa rehiyon ng masaganang likas na yaman. Kaya nga ang ating bansa ay abunda sa mga yaman ng gulay, lahat ng mga tanim dito sa atin. Okay, mga palay, ganun. Tatandaan nyo lang na ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng 11. Naintindihan nyo?
Intindihan nyo ba? Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa Pilipinas bilang kapuluan. Natatangi ang heograpiya ng ating bansa. Ito ay isang kapuluan o archipelago. Binubuo ng 7,641 na malalaki at maliliit na pulo. Ang pulo ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ang Pilipinas ay isang pahabang kapuluan o archipelago. Itinuturing ito na may isa sa mga bansang pinakamahabang baybayin sa buong daigdig dahil sa mga katubigang nakapaligid dito. Makikita sa mapa ng Pilipinas ang mga katubigang nakakapaligid nito. So may 4 na katubigang nakakapaligid sa Pilipinas. Makikita natin sa mapa, una ang karagatang Pasipiko sa dakong Silangan. Ikalawa ang dagat kanlurang Pilipinas sa Kanluran. Ikatlo ang Basi Channel sa Hilaga at ang pang-apat ang dagat Sulo at dagat Cibeles sa Timog. So lagi niyong tatandaan ang 4 na karagatan o katubigan na makikita natin sa paligid ng Pilipinas o nakakapaligid ng Pilipinas. Naintindihan niyo ba? Mahusay kung ganun. Wala ba kayong mga katanungan o idaragdag sa aking tinalakay? Mahusay kung ganun. So ngayon, dito naman tayo o dumako naman tayo sa Karagatang Pasipiko. So ang Karagatang Pasipiko ay isa sa 4 na katubigan o karagatan na nakapaligid sa Pilipinas. Okay, ang Karagatang Pasipiko nasa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo ay lokasyong relative o vicinal ng isang lugar sa ibabaw ng mundo ay maaaring itakda sa pamamagitan ng mga nakapaligid na hangganan, lupain o mga katubigang nakakapaligid dito. Sa mga lugar na lubusang nakapiligiran ng mga lupain, ang kanilang lokasyon relative ay tinatawag na relative na lokasyonal continental. Ano nga ba? Relative na lokasyong continental. Samantalang para sa mga pulo o kapuluang bansa, tinatawag naman itong relative na lokasyong maritime. Tinatawag na lokasyong maritime na natutukoy naman sa pamamagitan ng nakapaligid na katawan ng tubig. Ang relative na lokasyong continental ng isang lugar ay maaari ding ibigay sa pamamagitan ng pinakamalapit na katawan ng lupa. At para sa mga lugar na parehong may hangganan, lupain at dagat. Ang lokasyong relative nito ay itinakda ng mga lupain at katawan ng tubig na laot sa lugar na iyon. Naintindihan ba? Kinig ba kayo ng mabuti? Mahusay. So halimbawa, upang ilarawang lokasyon ng bisinal ng Pilipinas, maaari nating sabihin na sa hilaga ng bansa ay matatagpuan ang Basi Channel at Taiwan. Sa kanluran ay ang dagat kanlurang Pilipinas at mga bansang Laos, Cambodia at Vietnam. Sa timog kanluran ay ang Borneo. Sa timog ay ang dagat Cibeles at pulo ng Sulawesi. At sa silangan ay ang malawak na karagatang Pasipiko. So, makikita nyo dito sa larawan. Yan ang halimbawa o yan ang larawan ng mga kontinente dito o mga halimbawa sa lokasyong bisinal ng Pilipinas. So, dito naman tayo o dumako naman tayo sa lokasyong insular. So makinig kayo ng mabuti dahil pagkatapos nito sa aking sinasabi, mayroon tayong aktibidad. At pagkatapos sa aktibidad, mayroon naman tayong isang quiz. Naintindihan ba? Mahusay. Dito naman tayo sa lokasyong insular. So ang lokasyong insular ay pagtukoy ng isang lugar gamit ang kaalaman sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. So sa lokasyong insular na mayroon tayong makikita dyan, Hilaga, Kanluran, Silangan, Timog. So sa Hilaga, makikita natin si Basi Channel, sa Kanluran, makikita natin si Dagat Pasipiko, at sa Timog naman ang Dagat
Celebes. Naintindihan ba? So yan ang insular na lokasyon ng Pilipinas. Naintindihan ba? Okay, mahusay. So, diyan natatapos ang ating diskusyon tungkol sa ano? Tungkol sa saan matatagpuan ang Pilipinas sa mundo. So, ngayon, dumako naman tayo sa ating aktibidad. Handa na ba ang lahat? Handa na ba? Handa na ba? Mahusay. Ngayon, natatapos na tayo sa ating diskusyon. At alam ko na mayroon na kayong alam at alam ko na naintindihan nyo lahat dahil alam ko nakinig kayong lahat sa akin. Mayroon naman tayong isang aktibidad. Naintindihan ba? Kinig ang lahat. Okay. Mayroon naman tayong isang aktibidad at makinig kayo sa aking sasabihin na panuto. So, itong aktibidad ay mayroon tayong 4 na station na tumutukoy sa pangunahing lokasyon, ang Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Gamitin ang mapa. So mayroon din akong ibigay sa inyo na mapa. Puntahan ang station kapag ito ang tamang sagot batay sa lokasyon ng lugar na aking sasabihan. Mayroon tayong 4 na station. So, Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Pag sinabi ko na Hilaga na station, okay, puntahan nyo ang Hilaga. Pero bago naman dyan, mayroon akong sasabihin na mga lugar. Pagkatapos, tingnan nyo sa mapa kung saan matatagpuan ang lugar na aking sinasabi. Halimbawa, sinabi kong Taiwan. Saan nga ba matatagpuan ang Taiwan? Sa Hilaga, sa Kanluran, sa Timog o sa Silangan? At diyan na kayo pumunta sa station. Naintindihan ba? Naintindihan? Mahusay kung ganun. So, una, saan nga ba makikita? Saan nga ba makikita ang Laos? Saan nga lokasyon makikita ang Laos? Saan? Okay, mahusay. Ang Cambodia, saang lokasyon makikita ang Cambodia? Saan na station? Hahanapin nyo sa inyong mapa na aking binigay. Okay, mahusay. Saan matatagpuan ang pulo ng Sulawesi? Saan siya matatagpuan na lokasyon? Sa Hilaga, sa Timog, sa Silangan o sa Kanluran? Ang Dagat Pasipiko, saan matatagpuan? Ang Philippines, saan matatagpuan ang ating bansa? Sa lokasyon? Hilaga, Silangan, Timog o Kanluran? Ang Vietnam, ang pulo ng Cambodia, ang Asia, ang Bashit Channel, at ang panghuli ang Taiwan. So, saan nga ba sila makikita? So, lahat ng aking sinasabi, hahanapin nyo sa mapa na aking ibinigay. At pagkatapos doon, pumunta kayo sa station na aking sinasabi. Ang station ng Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Naintindihan ba? Naintindihan ba? Okay, mahusay. Mayroon kayong 10 minuto para tapusin ang aktibidad na iyon. Ngayon, natapos na ang 10 minuto. Pumunta na kayo sa inyong mga station. Okay, mahusay. Ang galing nyo mga mag-aaral. Masaya akong nalaman na magaling kayo sa ating mga aktibidad. Mahusay kayong gumawa. Mayroon kayong cooperation at nagawa nyo lahat ng aking ibinigay. Maraming salamat mga mag-aaral dahil sa inyong cooperation, nakinig kayo ng mabuti sa akin at nasagutan din nyo ang aking mga katanungan. So ngayon, dumako naman tayo, mayroon akong ibibigay na evaluasyon. Ito sa evaluasyon, mayroon lang 10 na mga katanungan at ibibigay ko sa inyo.
So babasahin ko muna ang panuto at dito ko malaman kung lahat ba sa inyo ay nakinig ng mabuti sa akin. So ang panuto ay basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik sa tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. So naintindihan ba mga mag-aaral? Naintindihan ba? Mahusay kung ganun. So ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ang ating evaluasyon. So, ibigay ko na sa inyo ang mga papel. Ngayon, dito na tayo sa panghuli na gawain. So, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong ibigay sa inyo na takdang aralin at gawain nyo ito sa inyong bahay at pasa sa akin bukas ng hapon. Naintindihan ba? So, basahin ko ang panuto at pagkatapos ninyo, bibigyan ko kayo ng tig-isang copy para mayroon kayong dadalhin o gamitin para sa paggawa nito. So, ang panuto ay gumawa ng poster na nagpapakilala ng kinalagyan ng Pilipinas sa Asya at mundo. Isama ang mga simbolo ng kalakalan, kultura at likas na yaman. So mayroon din akong rubrics na ibibigay sa inyo para mayroon kayong guide sa inyong gagawain na poster. So naintindihan ba mga mag-aaral? Naintindihan ba? Mahusay kung ganun. Napakagandang makita ko sa inyo na napag-aralan ninyo ang tungkol sa kinaroroonan ng Pilipinas sa mundo. Dahil ang Pilipinas ay isang bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. At ang Pilipinas naman ay isang bansa na may mayamang kultura, kasaysayan at likas na yaman. So dito sa atin, sabi nga ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ang ating bansa ay isang bansa na may pag-asa at kinabukasan. So, masaya akong may alam, masaya ako na mayroon kayong naintindihan sa ating tinalakay at dapat ito ay inyong dadalhin sa susunod pa na mga pag-aaral ninyo. Maraming salamat.